tao, bagsak sa lipunan. Panlipunang nilalang ang tao, suma sa lipunan ng tao, binubuo ng lipunan ang tao, at binubuo naman ng tao ang lipunan. Mahalaga sa pagpakatao ng tao, ang kilalanin na kailangan niya ang kapwa, dahil binubuo siya ng lipunan at binubuo niya ang lipunan. Isinilang tayo sa mundo sa iba't mga hayop, dahil taglay natin ang kamalayan sa sarili at sa kapwa at ang kalayaan. Alam natin na alam natin, o hindi natin alam, kung kaya't sa ating pagmamalay sa sarili, ang ating kapaligiran ay nagiging mundo. Halimbawa, mundo ng isang guro, mundo ng isang ina. Mulat tayo sa isang mundo na kasama ang kapwa, kapamilya, kapatid, kamag-anak, kaklase, kababayan, kabarkada, kasapi, kasambahay, at marami pang ibang kasama na naaayon sa lipunang ating ginagalawan. Sa pagwiwika, tunay na sumasalipunan ng tao. Hindi gawa ng dalawang tao lamang ang wika. Galing ito sa lipunan. Sa pamamagitan ng wika, gumagalaw ang tao sa isang mundong may kahulugan. Sa pagwiwika, nauunawaan natin ang mga bagay. Napahayag natin ang ating pag-iisip, bahagya ang ating damdamin, at nagkakaunawaan tayo ng kapwa sa lipunan. Higit sa lahat, natutuklasan natin sa pamamagitan ng wika ang katotohanan, ang tahanan ng mga katoto. Ang mga kagamitan natin sa kasalukuyan ay bunga ng lipunan, iniwan ng nauunang henerasyon. At sa ating paggawa, makalilikha din tayo ng mga kagamitang iiwan natin sa susunod na henerasyon. Sa lahat ng bagay, sumasalipunan ng tao. At tinutukoy natin sa salitang lahat ng bagay ay yaong nasa ating pananagutan. Lahat ng may kinalaman sa pagpaunlad ng sarili, pagbuo ng sarili. Sumasalipunan ng tao, hindi lamang sa kahulugang kasama niya ang kapwa, kundi sa kahulugang din natutuhan niya ang mga bagay na ito mula sa kapwa at ginagawa para sa kapwa. Sa lipunan, sumasakasaysayan ng tao. Nagkaroon ang buhay niya ng kasaysayan. May saysay ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap dahil sa lipunan. Umagalaw siya sa mundo na may kahulugan dahil sa wikang natutuhan niya mula sa lipunan. Kahit sa paggawa, nabubuhay siya sa pamamagitan ng kapwa sa lipunan. Ang mga kagamitan ay produkto ng kapwa at ginagamit niya upang makalikha ng bagay para sa kapwa. Ang mabuhay kasama ang kapwa, togetherness, sa lipunan ay mahalaga sa sarili niya mismo. Halimbawa, piyesta, paglalaro ng bata, pintor, siyentista. Sa ganitong mga pagkakataon katulad ng piyesta, nangingibabaw tayo sa pagtitipid at pagsasaalang-alang sa kung ano ang mapakikinabangan natin dito. Ang mabuhay kasama ang kapwa ay nagbibigay ng konteksto ng pagpapakita at pagdiin ng ibang halaga. Halimbawa, katotohanan, kaligayahan sa tagumpay, kagandahan, kalungkutan, pagkawala ng minamahal sa buhay. Kahit sa ating paghahanap ng pag-isa, hindi ito hinahanap upang takasan ang mabuhay kasama ang kapwa. Kadalasan, hinahanap natin ito ang isang mas malapit na makasama ang kapwa. Sa halaga mismo ng mabuhay kasama ang kapwa, nagkakatugma ang mabuhay sa pamamagitan ng kapwa, being through others, at mabuhay para sa kapwa, being for others. Iba ang kapwa sa kalipunan, socius. Ang kalipunan ay ang ugnayan ko sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kanyang tungkulin sa isang institusyon. Halimbawa, ang guro o mag-aaral sa isang paaralan, ang opisyal sa isang tanggapan, ang konduktor ng bus. Sila'y kalipunan dahil may namamagitan sa institusyon sa ugnayan. Ang kapwa, ang personal o interpersonal na ugnayan ko sa isang tao, ang tuluyan at kagyat na ugnayan
Ngayon po sa kanya. Maaaring ang kapwa ay ang batang nasa lansangan. Binibilhan ko ng sampagita. Ang kaibigang tinutulungan ko sa kanyang problema. Ang dayuhang tinuturuan ko ng direksyon sa pagpunta sa isang lugar. Ang pamilya kong minamahal panghabang buhay. Sa tunay na buhay, hindi magkahiwalay ang kapwa at kalipunan. Kadalasan, dumadaan ang pakikipagkapwa sa kalipunan o di kaya'y ginagawa sa gilid ng kalipunan at minsan lumalaban sa kalipunan. Sa kasalukuyang modernong pamumuhay, dumadaan ang pakikipagkapwa sa kalipunan. Ginagamit natin ang modernong teknolohiya sa pakikipagkapwa, ang cellphone at internet. Mas epektibo ang pagtulong natin sa napinsala sa Yolanda kung idadaan natin ito sa isang institusyon tulad ng Red Cross. Minsan naman, nagawa ang pakikipagkapwa sa gilid ng kalipunan. Halimbawa, sa isang pamilya, hindi nila nagagawa ang pakikipagkapwa sa isa't isa sa mga araw na may pasok ang magulang at anak. Nagagawa nila ito sa linggo kung walang trabaho ang mga magulang at walang klase ang mga anak. May pagkakataon naman na lumalaban ang kapwa sa kalipunan. Halimbawa, ang unang EDSA ay ang paglalaban ng kapwa sa isang pamahalaang diktador at ikalawang EDSA ay paglalaban ng kapwa sa korupsyon ng pamahalaan. Sa isang tanggapan, maaaring lumaban ang kapwa sa mabagal na proseso ng pagkuha ng nararapat na benepisyo. Ang mahalagang tandaan na ang kalipunan ay para sa kapwa, ang paglilingkod para sa kapwa. Ang paglilingkod sa kapwa sa isang lipunan ang maituturing na kabutihang panlahat. Lipunang politikal. Sa isang lipunan, kailangan ang pamahalaan. May pangangailangan ng tao na hindi kayang makamit ng mag-isa, tulad ng kaayusan at kapayapaan, pangkabuhayan, mga bagay na kultural at iba pa. Para makamtan ang mga ito, kailangan ang mga taong organisado na may kapangyarihan. Layunin ng lipunang politikal ang kabutihang panlahat, common good, kabutihang panlahat sa kabutihang pansarili. Kaibahan ng lipunang politikal sa komunidad, may mga interes ng komunidad na iba sa kabutihang panlahat. Dalawang prinsipyo kailangan sa lipunang pampolitikal, subsidiarity at pagkakaisa. Prinsipyo ng subsidiarity. Subsidiary, pagtulong sa panahon na kailangan ito. Negatibong pagpahayag ng prinsipyo ng subsidiarity, hindi dapat panghimasok ang pamahalaan o malaking grupo sa anumang magagawa ng pribado o maliit na grupo. Positibong pahayag, maaari lamang manghimasok ang pamahalaan kapag hindi kayang gawin ng pribadong sektor o maliit na grupo ang serbisyo. Layunin ng lipunan at panlipunang gawain ang malayang pag-unlad ng pagkatao ng mga kasapi nito. Paglabag sa prinsipyo ng subsidiarity, ang martial law ni Marcos. Prinsipyo ng pagkakaisa, in solidum. Bawat kasapi ng isang grupo ay may pananagutan, hindi lamang sa isang bahagi nito, kundi sa buong grupo. Sinasabi ng prinsipyo ng pagkakaisa na kapag may kailangang gawin ng isang tao para sa kabutihan niya bilang tao na hindi niya kayang gawing mag-isa, maaasahan niyang maayos na tulong ng iba upang maganap niya ang naturang gawain. Unang formula, kailangan kita na makatwid karapatan ko. Ikalawang formula, kailangan mo ako sa makatwid tungkulin ko. Pangatlong formula, lahat tayo dapat magtulungan sa isa't isa upang magawa natin ang gawain ng may pagsisikap ng lahat. Ituobliga ng prinsipyo ng pagkakaisa ang paglikha at pagsaguyod ng mga estruktura para sa katarungang panlipunan para sa kabutihang panlahat. Ang pag-unlad ng tao sa lipunan ay nakasalalay sa pag-unlad ng lipunan. Ang malaking agwat ng mayayaman at mahihirap ay labag sa prinsipyo ng pagkakaisa. Lipunang pang-ekonomiya. Dahil sa masakatawang diwa, embodied spirit, ang tao,
Kailangan niya ang mga material na bagay mula sa paggawa, paggamit ng likas na kayamanan, sistema ng produksyon, at pamamahagi ng mga bagay at serbisyo. Dahil may katawan ng tao, nabubuhay siya sa mundo, at kailangan niya ang kapwa at kalipunan upang mabuhay. Subalit hindi sapat ang mabuhay lamang. Kailangan ng mabuhay na makatao tungo sa malayang katuparan ng sarili. Katuparan ng sarili hindi hiwalay sa katuparan ng kapwa. Pagudlad ng sarili hindi hiwalay sa pagudlad ng lahat. Mahalaga ang lipunang pang-ekonomiya, pang-hustisyang panlipunan, pang-hustisyang pamamahagi, distributive justice. Ang mabuting ekonomiya ay yaong makatarungan na pauunlad ng lahat, inclusive growth. Lipunang sibil, media at simbahan. Sa gitna ng lipunang politikal at lipunang pang-ekonomiya ay ang puwang panlipunan, societal state, ay naroroonan ng lipunang sibil. Bumubuo ng lipunang sibil, NGOs, foundations, voluntaryong organisasyon, kilusan, pampublikong komunikasyon, or media. Maaaring isama rin dito ang simbahan. Hindi naghahangad ng kapangyarihan ng lipunang sibil tulad ng lipunang politikal, ni kayamanan tulad ng lipunang pang-ekonomiya. Ang inaangad nito ay ang pagsulong sa isang halaga na makabubuti sa lipunan. Katangian ng lipunang sibil, media at simbahan, organisado at may autonomiya, hindi inuuri ang kasapit sa mayaman at mahirap or non-class. Layunin ng lipunang sibil, likas kayang pagkakat or sustainable development. Isang unarang lipunan na pinagkakaisa ang mga lipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad, economic viability, pakikilahok ng mayayaman, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay-pantay sa kababaihan at kalalakihan, at espiritualidad. Layunin ng media ang pagpapalutak ng katotohanan kailangan ng mga mamamayan sa pagpapasya. Sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng katuturan ang mga material na pangangailangan na tinatamasa natin sa tulong ng Estado at sariling pagpupusa. Tungkulin ng tao sa lipunan. Dahil binubuo ng lipunan ang tao at binubuo ng tao ang lipunan, may tungkulin ang tao sa lipunan. At tungkulin ng tao sa lipunan ay kaakibat sa karapatang pantao. May tungkulin ako sa iyo dahil may karapatan ka. May karapatan ako dahil may tungkulin ka. Nakabatay ang karapatang pantao sa pagkakapantay-pantay ng tao sa lipunan. Hindi sa kanilang pag-aari, having, kundi sa kanilang pag-iral, being, na may dignidad. Isa sa mga tungkulin ng tao sa lipunan ay ang pagsunod sa batas positibo, batas na gawa ng tao, ng tagapamahala ng isang komunidad. Halimbawa, batas trapiko, batas ng paaralan, saligang batas, batas na naipasa ng Kongreso. Mga salik ng batas, kautusan, nagbabawal, nabubutos, nagpapakipulot, pinag-isipan, makatwiran, pinapalaganap, pinapaalam sa kinaukulan at may otoridad, kapangyarihan, sa katuparan, layunin ang kabutihang panlahat. Ang batas positibo ay nakabatay sa likas na batas moral. Dahil likas sa tao ang sumasa lipunan, bahagi ng likas na batas moral ang batas positibo. Paggawa. May tuturing na tungkulin ng tao sa lipunan ang paggawa, hindi lamang tungkulin sa sarili. Mahalaga ang paggawa sa pag-unlad ng sarili at pag-unlad ng bayan or nation building. May malaking kaibahan ang paggawa ng tao sa paggawa ng hayop. Sa hayop, walang kamalayan at kalayaan sa paggawa. Gumagawa ayon sa katyat ng pangangailangan. Gumagawa ayon sa sariling species. Gumagawa para sa sariling species. Sa tao, may kamalayan at kalayaan sa paggawa.
Maaring gawing objeto ng kanyang pag-iisip at ginagawa. Gumagawa para sa kinabukasan. Malikhain ng paggawa, gumagamit ng kagamitan. Gumagawa para sa kapwa. Kaya sa paggawa, naitataguyod ng tao ang kanyang dignidad, nakikipagkapwa, nakapaglilingkod sa bayan, at nakatutulong sa pag-unlad ng bayan. Bukod sa trabaho, mahalaga rin ang pakikilahok at voluntarismo sa paghubog ng lipunan. Tungkulin ng bawat mamamayan ang makilahok at malayang tumulong sa pangailangan ng kapwa sa lipunan, kahit hindi siya apektado, ayon sa kanyang talento, kakayahan, at papel sa lipunan, upang makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Sa anumang paggawa, kailangan ng manggagawa ang pagpapahalaga sa katarungang panlipunan, kagalingan sa paggawa, kasipagan, pamamahala sa paggamit ng oras. Mapanagutang pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal, vokasyonal, sining at sports, negosyo o hanap buhay. Pagkatapos ay ang lahat ng nasa itaas, ano ngayon ang dapat kong gawin bilang mag-aaral na magtatapos sa ikasyam na baitang at papasok sa senior high school? Kailangan ngayon ng praktikong deliberasyon. Sa filosofiya ni Jürgen Habermas, may dalawang uri praktikong deliberasyon. Ethical, katanungang pampapahalaga, evaluative, mabuting pamumuhay, the good life. Moral, katanungang moral, isyong pinapasiyahan sa rasyonal na paraan ayon sa katarungan o pagpapakalahatan ng mga interes. Ang ethical, ang may kinalaman sa mapanagutang pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal, vokasyonal, sining at sports, negosyo o hanap buhay. Sa mapanagutang pagpaplano, kailangan ang pagmumuni-muni sa sarili, pagmumuni-muni sa sitwasyon, at malikhaing pagtugon. Pagmumuni-muni sa sarili, sinusuri ang talento, kasanayan, hilig, pagpapahalaga, katayuang pinansyal, at hikain. Layunin dito ang makabuo ng misyon sa buhay. Pagmumuni-muni sa sitwasyon, ano ang mga lokal at global na demand? Ano ang kailangan ng bayan? Ang panlikhang pananagutan, magtutugma ng mga sariling salib sa lokal at global na demand, maghahanda ng tugon na akma sa panahon, ang panlikhang pagtugon dahil sa pagtanggap sa kabuuan ng sarili at ng sitwasyon, ang tugon na kapagpabago sa sarili at nakibahagi sa pagbabago ng bansa tungo sa mabuting pamumuhay ng lahat. Madaling maging tao, mahirap magpakatao sa lipunan. Oo, ngunit kaya natin ito. Maraming salamat.